Wow, very advanced yung aking slides. Ayan, good morning po. Good morning. Nagbabalik for the second time this year, para napapadalas to. Sabi ko kanina, pwede ba mag-phone a friend? Meron ba akong lifeline for today? Dahil medyo, ang ganda nung topic. We are on chapter 6 and we will be talking about, ako ba? Hindi ito. Ayan. A king's love for his citizens. Ayan. Full of surprises. So, bago tayo mag-start, pwede bang mag-pray lang po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, good morning po. We thank you for another day. We thank you for your love. Lord, salamat kasi meron kaming chance ulit na matuto and to learn more about you. I pray, Father, that we will be able to embrace, Lord, and to appreciate kung ano yung ituturo mo sa amin sa oras na to. We love you, we thank you, and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, dahil a king's love for his citizens, usong-uso ngayon, meron bang mga nanonood ng K-drama? Walang nanonood, walang mahilig sa K-drama. Meron ba ditong may alam ng finger hearts? Ayan, pwede bang pakitaan mo lang ng finger heart, yung katabi mo, kalikod mo, kaharap mo. Ayan, let's spread the love for today. Dahil yan ang ating topic. Na iba pala yung color niya dito, no? Okay, so, very interesting topic. Actually, isa po to sa maiksing material, pero maiksi siya, pero parang ang haba niya i-explain. So, sabay-sabay po nating pag-aralan at sabay-sabay po tayo ma-surprise. Kasi kahit ako din, ang dami ko mga notes. Dahil nga, very interesting yung ating topic. No? A king's love for his citizens. Ayan, sabi dito, yung unang-unang quote na nandito sa material, we are still talking about the material of Miles Monroe. Love is the nature of the king and his kingdom. Ayan, pag sinabi nating nature, ito yung characteristic. Diba? Ito yung characteristic ng isang king at yung kanyang kingdom. Alam naman natin kung sino ang king, diba? And yung title natin dito, gusto ko i-emphasize, for his citizens. So, ibig sabihin, may specific na group. Hindi siya for all. Kasi, di ba, para maging citizen ka ng kingdom, dapat born again ka. Dapat tinanggap mo si Lord para magkaroon ka ng access. Di ba? So, at gusto ko ibalik na yung extension ng kingdom na yon dito sa earth, di ba? Yun yung isang significance kung bakit nandito tayo. To rule, di ba? Dahil binigyan tayo ng authority to rule here on earth. Ayan. So, sabi dito, ang unang-unang verse na binanggit, love's voluntary limitation. Ito daw yung isa sa mga sacrifices, kumbaga, na ginawa ng Lord para maipakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano niya kamahal yung kanyang citizen. That ito yung term na ginamit niya, that he voluntarily limited himself in significant ways in order to restore them to the kingdom. Kasi dami nangyari, di ba? Nagkaroon ng sin. Dun sa time na yon, ang dami nangyari dun sa Bible. Kaya may restoration ng kingdom. Mamaya natin pag-uusapan. So yung verse na to, key verse, pag hinanap nyo, actually, naghanap ako ng iba-ibang material. Ang verse talaga na laging lumalabas when we talk about the love of God, ito talaga, John 3:16. Kaya pala isa din to sa mga verses na unang-una talagang pinapamemorize sa atin, no? Kahit sa school. For God so loved the world that He gave His own one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. No? Kasi ito nga yung nature ng King, King the Father and King the Son. Diba? Gusto ko i-share so kakahanap-hanap ko ng mga material. Sabi ko, paano ko ba i-explain tong love? Ano bang klaseng love to? Kasi sabi nila, merong conditional and unconditional love. And alam naman natin na yung love of our Father is unconditional. Pero
paano ba natin mas-stretch yung imagination natin na maintindihan natin up to what extent ba yun, yung binigay niya, yung mga sacrifices na nangyari para ipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal, no? Or at least ma-appreciate natin. So, dun sa first law of mention, yung law of the first pala, first mention, ang gulo ko. Genesis 22:2, ayan. Nakalagay dito, take your son, your only son, whom you love. Yan, si Isaac yun. And go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. So sa Bible, unang beses na nabanggit ang word na love. Diyan sa story na yan. So alam naman natin yung nangyari. Hindi naman niya talaga pinatay yung anak niya. Dahil meron naman talagang lamb na nandun. No? Pero yung father's love, yun pala yung unang, kumbaga, description sa Bible pag sinabi nating love. Hindi pala siya romantic love na alam natin. Kasi dito sa earth, pag sinabi nating love, usually, ano na yan eh, romantic, boyfriend, girlfriend, marriage, di ba? Or pwede ring, yung sinasabi nilang conditional, yung love mo for material things. Meron ba ditong let's say, meron kang gamit, meron kang bag, meron kang bahay or kotse, tapos pinapangalanan mo? Yes? Di ba? Pinapangalanan natin yung mga, sabi nila, yung mga treasures daw natin, malalaman mo kung gano'n siya ka-importante kasi may pangalan. O yung kotse mo, yung kotse lang may pangalan. Si Faith, kasi by faith. So, conditional. Kasi, hindi naman siguro tayo willing to die. 'Di ba? Para doon sa kotse. O hindi ka naman siguro willing to die para doon sa bag mo dahil sobrang mahal mo yung bag mo, pinaghirapan mo, 'di ba? So, ibang klaseng love yung meron dito. At dahil doon sa voluntary limitations na yun, nagkaroon din ng yung governor's limitation. Alam natin na yung governor na tinutukoy dito, lagi ang Holy Spirit. So, doon daw sa Old Testament, nung time na nandyan yung Holy Spirit, hindi pa siya available for all. Selected lang siya. Usually, ang binibigyan lang, ang nagkakaroon lang nito, nakalagay dito, people in Old Testament times to do the work of the kingdom in specific instances. So, sa iba may elder or yung king, but he could not work from within them yet. But when the Son came to earth as the man Jesus, nung lumipat na siya sa New Testament, the Spirit could now live on earth within His body. No, ito na yung nag-start siya na ginagawa niya na yung mga ministry, na nabuhay na siya dito. Yet the governor still could not dwell in all of humanity. So the King Father's plan was for the governor to eventually be released into all human beings who could receive Him through the provision of the King's Son. So ito na yung nagkaroon ng outpouring of the Holy Spirit na naging available siya lahat. 'Di ba? Kaya hanggang ngayon, kahit pag nagpe-pray tayo, humingi tayo ng Holy Spirit, alam natin na nandyan, tinutulungan tayo, 'di ba? Pag nagpe-pray tayo, or let's say in our daily dealings, 'di ba? Lagi natin sinasabi na mangusap, i-reveal sa atin kung ano yung mga decisions na gagawin natin, ano yung pwede natin ma-accomplish in a day. So, nagkaroon ng limitations sa mga sacrifices. Sabi dito, aside from dun sa yung sacrifices na ginawa niya, dun sa New Testament na, naging available na siya for all. So ito, sinasabi niya dito na nilimit niya ulit yung sarili niya in order to become unlimited. So ano ba yung mga sinasabi niya ditong example? Since ang tinatawag niya dito yung paradox, no? Usually yung paradox, ano yan eh, parang yung kabaliktaran ng kung ano man na ano ba yung nakalagay dito? He emptied himself so that he could be full. Became poor so that we could be rich. So yun yung mga sacrifices na nangyari. Though alam natin na yung meron siyang power. Alam natin na meron siyang capability, no? Available naman lahat dun sa kingdom, pero pinili niya na mag-serve. Pinili niya na nung naging tao siya,
parang kasabay na siya ng tao kumain, naglalakad din siya, pumipila din siya. So walang special treatment. Nakalagay dito, he placed himself under the restrictions of a world of space and time. So pati yun, mamaya i-share ko pa yun na, so that we could be connected to the eternal kingdom. So yung sacrifices na yun na ginawa niya, na pumunta siya dito para ma-extend yung heavenly kingdom dito sa earth. Para magawa natin yung assignment natin. Diba? He submitted to physical death so we could have eternal life. Para ma-save tayo. Para yung mga kasalanan ng tao, mapagbayaran. Para magkaroon tayo ng freedom at magkaroon tayo ng access to eternal life. Ayan, so nakalagay dito, yung demonstration na yun speaks of his being humble and became obedient to the point of death. Ayan, share ko na kanina, death of the cross, and he did this so that he could send the governor back to us. Diba? In us without limitations, so that we can move freely. Yung Holy Spirit din, makamove din yung ministry of Jesus on earth. Ayan. So Jesus told his disciple, and I will ask the Father, and He will give you another counselor. Kasi nung namatay na siya, nasurrect na siya, nagkaroon ng Holy Spirit, para hindi na nagkaroon ng limitations. Kasi kung siya lang yung tao, ang hirap naman na nandito siya ngayon sa Quezon City, tapos dahil tao siya, bukas nandun naman siya sa Makati. So, yun yung ina-explain dito na nagkakaroon siya ng limit. Kung sa Bible, nasa Galilee siya, tapos kailangan siya dun sa ibang town, hindi siya makaka-move na sa lahat. Kasi nga, nagkaroon ng limitations dahil naging tao siya. So, ito yon. The world cannot accept Him because it neither sees Him or knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. So, ito yung other ways for the King's Son limited Himself for our sakes. Ayan. So, part ng limitation na sinasabi dito, yung glory. Pag naririnig ko yung glory, ang naalala ko dito na sacrifices, yung mga athletes or yung mga artista dati na sobrang sikat, na di ba lagi sinasabi ng mga tao, in their glory days, ganito sila, famous, very powerful, yung influence nila, pag may in-endorse silang isang bagay, yung mga tao talagang na-influence, bumibili, or ang dami nilang, yung mga endorsements nila, syempre dahil doon, yung quality of life din nila, di ba? Nag-i-increase. Though, sabi ko nga, paano ba i-describe yung sacrifices, no? Or paano ba i-describe? Kasi syempre, ang layo talaga, no? Nung glory na sinasabi dito, na sinacrifice ni Lord compared to a celebrity. Pero siguro dito sa earth, yun yung isang medyo, hindi siya malapit malayo talaga. Pero kumbaga yung artista, ganun siya, in their glory days. Pero imagine, may maririnig ka sa news na yung mga artista na yun or athlete na yun before na nung time na peak nung kanilang career, biglang, nagka-family or had to take care of a loved one, give up nila yung lahat. Lahat ng privileges, lahat ng authority na meron sila to be just an ordinary person, no, na hindi na yung usual na ginagawa nila para lang mag-sacrifice dun sa love, na sa mahal nila sa buhay, no. So, sinasabi dito, dun sa yung glory niya dito, He emptied Himself of His heavenly power. So, ano yung glory before, yung riches na meron siya. So, imaginein mo, yung hari, no, kung nandun ka isipin mo si King Charles or si Queen Elizabeth, yung mga privileges na meron siya, yung power na meron siya, give up niya yun. Para dun sa citizen. Although sinasabi dito, bihira ka makakita ng ganun. Pero yung ganong klase ng pagmamahal, di ba, na setting aside, hindi mo na iisipin yung sarili mo or yung mga privileges or benefits na meron ka para lang i-prove kung gaano ka worthy yung mga tao na pag-aalayan mo nun. Yan. So, kaya nakalagay dito, I tell you the truth, verse 2, the Son can do nothing by Himself. He
He can do only what he sees his Father is doing because whatever the Father does, the Son does. So, sinasabi dito sa verse na to, yung Jesus being dependent dun sa Father. Kasi nga nandito siya eh. Na-limit yung kanyang glory. And sinishare din dito yung transfiguration. I think it's in my next slide. Na, ayan, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Kasi nga, na-limit nga kung ano yung meron siya. Dahil dyan, eto, nagkaroon nung, para ma-imagine nyo yung glory, nandito yung tinatawag na transfiguration. So, hindi ko alam kung familiar yung lahat. Ito yung, nandun si Jesus, kasama yung kanyang disciples, si Peter, si John, si James. John, the brother of James to nandun sila sa mountain, tapos biglang his face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And just then appeared before them Moses and Elijah. So nakikita nyo dyan, dun sa, yung glory na nakikita nyo dyan, yung nag-transfigure siya, nag-appear din si Moses and si Elijah. So ano ba yung significance nito? Si Moses sa law, di ba? And then si Elijah symbolizes yung prophecy. So nakalagay dito, while he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my son whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." So dito, yung experience daw na to for the disciples was overwhelming dahil nakita nila dito na ganito pala ka-magnificent, ganito pala ka-glorious. Pero dahil sa pagmamahal ng Lord sa kanyang citizen, sinacrifice niya yon. At nagkatawang tao siya dito to live an ordinary life. So, yun siya, nalimit ang kanyang glory. So, another limitation na sinasabi dito, yung time and space. Ayan, so the eternal King Son allowed himself to become restricted by time. Kasi nga, dahil alam naman natin, dito, our time here on earth, merong expiration, di ba? Habang nandito tayo. Pero sabi dito, he who owns the universe limited himself to a small region on a small planet during an earthly life for 33 years, where he could be in only one place at a time. He lived there, died there, rose again there, and even ascended to heaven from there. Yan. So eternity allowed itself to be limited within that time, so that those in time could be reconnected to eternal kingdom. No? So dito sa material na to, mapapansin niyo paulit-ulit ini-emphasize yung eternal kingdom, yung death na nangyari, yung sacrifice na yon. Kanina nung napapaisip ako yung talking about death, parang biglang lumalim sa akin yung meaning ng para kanino ka bumabangon. Kasi yung resurrection, talaga namang nung bumangon si Lord, oo nga, no? Parang naisip ko, oo nga, no? Di ba, usually yung line na yon dito, ina-associate yun pag, yung love or pag sa work, what drives you, ano nagmo-motivate sa'yo, di ba? So, sabi ko, oo nga, no? Parang nag-iba yung line na yon sa akin. So, yun, limited siya to time and space. Diba? Yun yung isa pang sacrifice na ginawa ng Lord. He also limited himself under law. When the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of son. So, yung mga previews na pinag-aralan natin, kasi sasabi dito full rights of sons, na pag-aralan na natin yung benefits na meron pag kingdom citizen ka, 'di ba? Anong available? Kailangan mo ba ng healing, restoration, kung ano yung meron sa heaven, dahil in-extend na siya dito sa earth, dapat alam mo na benefits mo yun, 'di ba? Yung territory, dapat alam mo na dapat hindi ka na masyado na problema. 'Di ba? Hindi ka na masyado nagwo-worry. Kasi
in-extend na nga ng Lord yun. At gusto ng Lord na mapuno yung earth ng culture of heaven. 'Di ba? Pag sinabi natin culture, balik lang ako dun sa mga napag-aralan natin dati. Yung sa Pilipinas, ang culture natin, nagpopo and opo as a way of respecting our elders. Nagmamano, 'di ba? Sa Pilipinas, hindi naman uso yung mga home for the aged or yung mga shelters for elders kasi sa US uso yun eh. Pag tumanda na yung parents mo, ililipat ka na doon sa home para may home care na. Or pag nag-18 ka na, dapat magtrabaho ka na, independent ka na, wala ka na doon sa parents mo. Pero yung culture natin dito, iba. Oh, so, gusto ko ma-imagine yon na meron ding kingdom culture. At sa kingdom culture, dapat yung kung ano yung meron sa heaven, di ba? Yung in-extend niya dito sa earth. Kaya dapat, we are created in His image and likeness. So, dapat alam natin kung paano mamuhay or ano yung magiging impact ng citizenship natin dito. No? Yung influence mo sa ibang tao. Yung culture na yon dapat mimix or nami-mirror kung ano yung meron sa heaven at kung ano si Lord. So, yun siya. Yung influence na yon dapat kamukha, di ba? Dapat pag tinignan yung buhay mo, pag tinignan kung paano ka sa church, sa bahay, sa school, dapat kamukha ba? Kapareho ba? No, ng Lord. Di ba? So yun. Limited himself under the law. Yun kaya yung full rights na na-mention ko kanina. Because of those sacrifices na ginawa ng Lord, nagkaroon tayo ng full access and total communion to with the Heavenly Father. Dahil He submitted to all the requirements of the law. Para yung aside from mag-rule tayo dito, ma-fulfill din natin yung assignment na meron, na pinapagawa sa atin dito sa earth. Ayan, so He submitted Himself to the requirements na share ko na yan. Prophet Ezekiel says, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Yan, so yung power of the Holy Spirit, syempre, alam naman natin that the Holy Spirit could transform, di ba? Nare-renew yung mind natin, yung puso natin. Nagkakaroon ng pagbabago pag nandyan ang Holy Spirit. Tama po ba? Yun. So, may isa siyang example na nilagay dito na because He limited Himself under the law. Sabi dito, can you imagine God having a tired body, being thirsty, hungry? No, si God na who created the whole world and all its oceans and lakes and rivers had to ask someone else for a drink of water. So imaginein mo, si King Charles ngayon, dami niya security, dekotse siya, lahat ng privileges meron siya dun sa kingdom, pero na-imagine niyo ba siya na pag nagutom siya, siya na rin magluluto para sa sarili niya. Pero bago siya magluto, mangingisda muna siya. He will do all the work. No, yung mga sacrifices na ganun. Yung security niya dati, wala na. So, kung pupunta siya sa town, maglalakad na lang siya. So, nawala yung power. Yung authority niya dati na pag naglakad siya, nire-respeto siya. Tapos, lahat ng kailangan niya, pinoprovide na, pero ito sariling sikap. Ikaw lahat, ikaw maglilinis, laki ng palas mo, pero ikaw din yung, alam mo yun, ikaw na rin yung magmamap, di ba? So lahat, nung si Jesus din, because He submitted under the law, napagod din siya, nauuhaw din siya, nagutom din siya. Kaya dito yung picture na to, sinasabi nilang example, Jesus was once so tired that He kept sleeping in the middle of a violent storm. He temporarily submitted Himself to physical limitations in order to give back dominion, power to humanity. So imaginein mo, ginawa yun ng Lord para ikaw makapag-rule ka dito. Para ikaw magkaroon ka ng authority dito na ma-extend yung kingdom niya. Yan yung ginawa ng Lord. Tinanggal niya lahat ng privileges niya.
Diba? So, ikaw, how much are you willing to sacrifice? Meron ka bang kilalang ganyan? Diba? Naisip ko nga kanina, yung tinasabing unconditional love. Kasi ito available for all nga eh, 'di ba? Doon sa citizen, sa mga tao na tatanggap sa kanya. Na-imagine mo ba yung sarili mo na siguro pag family mo, masasabi mo 'yon, 'di ba? Na you're willing to die, 'di ba? For your family. Pero na-imagine mo ba si Ate Ana may bagong apo? Sa sacrifice mo agad, bibigay mo agad, 'di ba? 2 days pa lang. 'Di ba? Kaya mo ba 'yon? Or may nakita kang ibang tao, no? Masasabi mo ba na willing to die ako para sa nakasalubong ko lang na tao sa baba, no? So, ganong extent na hindi ko ma-imagine kung paano, no? Yung ganong klase ng love that you're willing to sacrifice for citizens. Kasi dinidescribe dito kahit nga yung mga politicians eh. 'Di ba? Minsan, pag nagkakaroon na ng problema, maayaw na, nawawala na sa picture, 'di ba? So, yun very basic lang yun ah. Pero ito yung willing to die or isa-sacrifice mo yung anak mo so that all of us could be saved, 'di ba? Could be redeemed para ma-restore. No? So, ganong klase. What else? He limited himself by death. Yung death na yon ang nagbigay sa atin ng unlimited life for us, yung eternal life. Hindi yung dito. Because of that, na sacrifice na yon, na wala yung kasalanan natin, na bayaran yung, di ba yung lashes, yung sakit mo, di ba? Binayaran niya na yung lahat, kaya nagkaroon ng grace, nagkaroon ng forgiveness. He allowed himself to be limited in a physical human body and to be limited by the experience of death because only another human being could be a viable substitute for humanity. Nakalagay dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So, binayaran niya na yung kasalanan mo. Sabi nila, yung love na dinidescribe dito, medyo malalim po siya, no? Though maiksi siya, at pag nakita mo na ito pala yung mga limitations na, kumbaga, ginawa ng Lord para ipakita niya yung worth mo, ang hirap daw i-appreciate nito dahil madalas, pagka nagkakasala daw tayo or meron kang nagagawa, iniisip mo yung worth mo na si Lord parang died for me and for my sins. So parang iniisip mo yung worth, kumbaga yung worth mo ba? Lagi mo sinasabi na you're not worthy. Meron akong napakinggan na sinishare niya na yung tingin mo daw sa sarili mo, yung tingin ng Lord sa'yo, dapat yun yung tignan mo, yun yung makita mo para mas ma-appreciate mo na ginawa to ng Lord. Nag-sacrifice ang Lord, pinadala niya yung anak niya dito dahil para i-prove that you are worthy. Para i-prove na pinadala ko yung anak ko dyan, nagkatawang tao siya kasi worthy ka. Kaya dapat you don't look down on yourself. Dapat hindi mo kine-question yung worth mo. Yeah, yes, because you are worth it. So, ganun siya kabigat. Ganun pala kabigat yung sacrifice na ginawa niya. Para i-prove na, si Imelda, willing siya mamatay para sa'yo kasi worth it ka. 'Di ba? Si Ate Ana, lahat, bawat isa dito. Walang tapon. Kasi may purpose ka. Kasi ginawa ka ng Lord. More than anything, yun yung gusto niyang ipakita dito eh. He died for you to prove your value. Ganun ka-importante sa Lord. Sinasabi dito na madalas, hindi mo alam yung value mo as a person. Konting challenges lang, nalulungkot ka, nade-depress ka, nagiging hopeless ka. Pero nire-remind tayo ng Lord na ito yung value mo sa akin eh.
Kaya ito yung sinacrifice ko. Kaya ito yung Father's love eh. Kasi ganito ka kahalaga. 'Di ba? So kung ang tingin mo sa sarili mo, bato, dapat diamond ka. Or kung pinakamataas na uri ka ng gemstone. Kasi you are worth it. Pwede mo sabihin mo nga sa katabi mo, you're worth it. Yes. 'Di ba? Ayan, nabasa ko na to kanina. God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God so that we could receive eternal life and be in right standing with the kingdom again. So ito talagang binabalik ng Lord, 'di ba? Para to save us, 'di ba? Na-share ko na kanina. To restore us. No, ito yung mga limitations na ginawa niya. Jesus compared his sacrifice for humanity to a shepherd laying down his life for his sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. Ayan. So yun, nakalagay dito, his death was a demonstration of pure love for his people. Na-share ko na yun kanina. Ayan, medyo patapos na po ako. The promise of unlimited kingdom influence. No? So, nabanggit na natin yung mga limitations na yon. Yung glory niya, yung time and space, di ba? Yung influence, yung shinare ko kanina, he limited himself under the law and even by death to prove your value, to prove that you are worth it. Di ba? So, part of that limitation, it is made possible the return of unlimited kingdom influence on earth. So, nangyari yon. Bakit nga? Kasi shinare ko na kanina yung influence, yung impact mo para ma-restore dun sa kingdom niya. The transformation of our lives is possible because Jesus is no longer physically on earth. Diba? So, nung umalis siya, sinabi niya kanina, diba, yung counselor will be with us. Kaya nandun yung governor, nandun pa rin yung Holy Spirit. Kaya hanggang ngayon may access pa rin tayo. Kaya pag nagpe-pray tayo, sinasama natin yung Holy Spirit, di ba? Kasi it is dwelling within us. Di ba? So nakalagay dito yun eh, na dapat ma-realize natin that the governor is now available at all people, to all people at all times. No, meron tayong access dahil sa mga sacrifices na ginawa na niya na yun. At yung kingdom influence na yon, di ba? Na-share ko na kanina yon, yung to rule, kasama doon yung obedience, kasama doon yung fulfilling our assignment na meron dito dahil bawat isa sa atin merong purpose, may assignment, kasama din doon yung restoration. Ayan. So, governor came, he would be with them continually in all situations. No? Sa kahit anong ginagawa mo, paggising mo pa lang, kahit na natutulog ka, gagawin mo buong araw, nandyan siya, may access ka. Kailangan mo lang kumonekta. But I tell you the truth, it is for your good that I'm going away. Kasi ito parang, ang sinasabi dito, bakit hindi nilang physical? Bakit kailangan umalis pa si Lord? Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. In a little while, you will see me no more, and then after a little while, you will see me. Diba? Kasi nga kanina shinare ko, kung nandito siya physically, ang hirap no, dahil may limitation siya, ang hirap to go to one place, from one place to another. No? Kumbaga parang hindi ma-maximize yung presence niya. Kaya, dahil nandito na yung counselor, yung Holy Spirit, siya na yung magiging access natin, no, for all in all the situations that we will be in. Jesus was saying that he had to return to heaven so that he could send the governor to be with them always. Ayan. They would be indwelled with the Holy Spirit and would give them into all truth and remind them of everything Jesus had said to them. Ayan, na-share ko na yun kanina. If Jesus had not ignored, ayun din yung story na yun eh. Yung getting us out of the darkness. Kaya tayo nandito. Kaya nagkaroon ng extension. If Jesus hadn't returned to the heavenly home country and set the governor to fill us, the kingdom of God would not have been would have been able to fully return to the earth.
Ayan. So if I go to the cross, I will be able to draw all people to me into the kingdom. I will be able to release billions of people into their original purpose of kingdom rulership and dominion. No. Out of self-sacrificial love and devotion to estranged children of the King, He made reconciliation and restoration possible for all the inhabitants of the world. Yan. So I think ito na yung last topic dun sa chapter na ito. Yan. So we have seen all along that the most important person on earth is the Holy Spirit, the governor of the heavenly kingdom. He is a priceless gift to humanity, and it delighted the King Father to restore the governor to us. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? He said, your Father has been pleased to give you the kingdom. Yan. So, ayan. So, yun yung priceless gift na sinasabi niya. Yung sacrifice na ginawa niya. Na yung first, kaya talagang yung first mention ng love sa Bible ay nag-start doon sa Genesis 22:2. Yung Father's love. Yung unconditional love. Na I'm sure walang tao na kayang tapatan. No, yung ganong klaseng pagmamahal na hindi lang siya limited to your family or your loved ones, but limited, for His citizens. 'Di ba? Yung access na yun. So wag natin sayangin, kumbaga, yung knowing na ito yung ginawa ng Lord para lakaran mo yung purpose mo, para kumonekta ka sa Kanya, para ma-fulfill natin yung assignment natin. Lahat ng pinag-aaralan natin dito, connected. Yung influence mo, yung impact mo, yung ginagawa mo pang araw-araw, di ba? Yung value mo, dapat alam mo. Yung tinutukoy dito na sinasabi nilang self-love, dapat alam mo kasi yung value mo Kaya pala, sinasabi nila na I love you with the love of the Lord. Kasi iba pala yung love ng Lord, no? Hindi siya katulad ng love ng tao. So parang na-gets ko na. Kaya pala, ba't kailangan pa sabihin, I love you with the love of the Lord? Kasi ibang klaseng pagmamahal pala yung binigay ng Lord. Unconditional. Parang, nagkaroon ako ng realization doon na, oo nga, no? Dahil yung character ni Lord, He is love. 'Di ba? God is love. We love because He first loved us. Kaya pala ganun. So yung isa sa takeaway ko dito, we should also operate in love. Dapat alam mo yung tingin sa'yo ng Lord, dapat alam mo yung identity mo. So that you could love others. You can love your neighbors. Kasi paano mo daw masasabi na you love your neighbors kung ikaw mismo, hindi ka sure sa sarili mo, hindi mo love yung sarili mo, hindi mo alam tingin sa'yo ng Lord. So parang paano mo siya daw ipapasa? Paano mo siya mapapakita? No? Pero yung love ng Lord, ibang klase yun. Kaya pala kahit sa ibang mga verses, anything about love, ito pa rin And now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Love pa rin talaga. No? So, yun po ang gusto kong i-share na itong sacrifices na to na nangyari kasi ganun ka-importante sa Lord. Ganun ka bigat, ganun katindi yung value mo. So, panghawakan mo yun. Sabihin mo lang sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Thank you po, Lord.